Kumusta mga asaliksik? Sa napakaraming taon ng paghuhukay, pagsisiyasat at pagtuklas, marami pa ring mga lihim ang nakabaon sa ilalim ng lupa na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Kaya mula sa sinaunang higanteng templo sa bato ng India na inukit pababa mula sa bundok hanggang sa bantayog ng mga bituin sa England na tila itinayo upang kausapin ang langit, ay pag-usapan natin ang 10 misteryosong gusali na iniwan ng mga sinaunang sibilisasyon na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagpapagulo sa isipan ng mga siyentipiko. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Sinaunang higanteng templo sa bato. Isa sa mga pinaka-nakamamanghang istrukturang iniwan ng mga sinaunang tao ay matatagpuan sa India, ang Kailasa Temple. Imbes na itayo mula sa lupa pataas, ang kamangamanghang templong ito ay hinukay mula sa tuktok ng isang bundok pababa gamit lamang ang kamay, martilyo at di makabagong kagamitan. Isipin mo, kailangang alisin ang mahigit 200,000 toneladang bato para lang maihubog ang isang dambuhalang templo na may taas na 108 feet at lawak na 45 meters. Lahat ng ito ay gawa sa iisang solidong tipak ng bato. Talagang panghalina ng palaisipan kung paanong naisip, pinlano at isinakatuparan ito ng mga sinaunang inhinyero. Lalo na't wala pa silang modernong teknolohiya noon. Ang bawat bahagi ng templo ay detalyado, mula sa mga palamuting haligi, hagdanan, dambanang may spire, at mga eskultura ni Shiva, Vishnu at Lakshmi. May eksena pa nga sa dingding kung saan makikita si Ravana na tila niyayanig ang Mount Kailash. Ang lawak ng templong ito ay tila isang buong lungsod sa ilalim ng iisang bubong. Sa dami ng misteryong bumabalot dito, may mga haka-hakang baka raw tumagal ng 20 taon ang pagtatayo nito gamit ang libu-libong manggagawa, habang may ilang alamat naman na nagsasabing baka raw may divine intervention. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakakamangha-manghang halimbawa ng arkitekturang sinauna at isa rin sa mga pinakadinadayo ng mga mananaliksik at turista mula sa buong mundo. Number 9. Lumubog na lungsod sa ilalim ng Turkey. Isang ordinaryong araw lang para sa isang residente sa Turkey ang mag-renovate ng kanyang bahay, hanggang sa aksidente niyang nadiskubre ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng kanyang cellar. Hindi niya alam, sa simpleng pagkakatuklas na iyon, binuksan niya ang daan patungo sa isa sa mga pinakamalalalim at pinakasikretong lungsod sa buong mundo, ang Derinkuyu. Ang siyudad na ito ay tila isang hiwaga na literal na inilibing sa ilalim ng lupa dahil may lalim itong lampas 200 feet at sinasabing kayang tumanggap ng humigit kumulang 20,000 tao, kasama na ang kanilang pagkain, hayop at mga kagamitan sa buong taon. Pero ang mas nakakagulat ay kung paanong napaka-advance ng pagkakayari nito. May mga ventilation shaft na may lalim na higit 164 feet. Mga daanan na sadyang makipot upang hindi makalusot ang mga kaaway. At pintuang bato na tumitimbang ng halos half a ton. Lahat ng ito ay ginawa libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa tindi ng depensa ng lungsod, kahit sino pang sumubok na sumalakay noon ay siguradong mapapaurong. Ang mga Byzantine daw ang huling gumamit nito. Ngunit ang orihinal na gumawa ay pinaniniwala ang mga sinaunang Indo-European. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na matukoy kung ilan pang kahalintulad na syudad ang naabaon sa ilalim ng Cappadocia. Ngunit ang katiyakang may higit pa sa iisang Derinkuyu ay sapat para kiligin ang sinumang kasaliksik sa misteryo ng nakaraan. Number 8. Nawalang kaharian sa Africa. Isang matandang lungsod sa Timog Silangan Africa ang bumabalot sa imahinasyon ng mga mananaliksik, ang Great Zimbabwe.
Noong panahon ng kanyang kasikatan mula 11th hanggang 15th century, pinaniniwalaang ito ang kabisera ng isang makapangyarihang kaharian. Sa loob nito, namuhay ang mahigit 20,000 katao sa isang syudad na itinayo ng walang anumang pandikit o simento, kundi purong bato lamang. Ang pinakatampok sa lugar ay ang tinatawag na Great Enclosure, isang pader na may taas na 36 feet at haba na 250 meters. Isang architectural feat na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin kung paano ito itinayo. Dati, inaakala ng mga kolonyalistang Europeo na ang mga taga-Zimbabwe ay hindi sapat ang kakayahan upang maitayo ang ganoong istruktura, kaya't iniugnay pa nila ito sa mga banyagang sibilisasyon. Pero matapos ang masusing pag-aaral, napag-alamang ang mga ninuno ng mga Shona, mga katutubong African, ang tunay na may akda ng napakagandang lungsod na ito. Ang mga nahukay na porselana mula China at mga sinaunang barya mula sa Arabia ay patunay na bahagi ito ng isang matatag na global trading network. Isa itong mapagpakumbabang paalala na ang kasaysayan ng Afrika ay puno ng katalinuhan, kalakalan at kultura na nararapat lang ipagmalaki ng buong mundo. Number 7. Bato ng mga bituin sa Scotland. Sa isang malayong isla sa Scotland, nakatayo ang mahiwagang hanay ng mga bato na tinatawag na Callanish Stones. Parang Stonehenge, pero may sarili itong pagkakakilanlan, isang sinaunang kalendaryo sa gitna ng kalikasan. Ipinayo noong panahon pa ng Neolithic, mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, ang mga batong ito ay pinaghanay ng may matinding pagkakatugma sa mga bituin, buwan at araw. May 13 batong bumubuo ng gitnang bilog na pinalilibutan ng mas mahahabang batong nakahanay sa 4 na direksyon, tila isang kompas na gawa sa bato. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga Callanish Stones ay ginamit upang obserbahan ang tinatawag na lunar standstill, isang bihirang pangyayari na nagaganap tuwing 18.6 years. Sa pamamagitan nito, natutukoy ng mga sinaunang tao ang galaw ng buwan at pagbabago ng panahon. Isa itong patunay na hindi lamang sila marunong magtayo ng estruktura, kundi may malalim ding pag-unawa sa astronomya. Sa paligid ng lugar ay may mga bakas din ng paninirahan at libingan. Kaya't pinaniniwalaang ito'y naging sentro rin ng kanilang kultura at paniniwala. Ang mga batong ito, kahit pa walang ni isang salita ang nakaukit, ay malakas ang sinisigaw tungkol sa karunungan ng mga naunang henerasyon. Number 6. Lion Rock Fortress ng Sri Lanka. Sa gitna ng luntiang kagubatan ng Sri Lanka, isang napakalaking batong tila leong nakaupo ang bumabangon sa gitna ng kapatagan. Ang Sigiriya, mas kilala bilang Lion Rock. Sa taas na 650 feet, ang batong ito ay hindi lang isang natural na formation, kundi isang buong kaharian na literal na inugit sa bato. Noong 5th century, matapos patayin ni King Kashyapa ang kanyang sariling ama upang agawin ang trono, nagtago siya sa batong ito at ginawa itong isang napakatatag na kuta upang depensahan ang sarili laban sa kanyang kapatid. Pero hindi ito basta-basta kuta lang. Ito ay isang kahangahangang obra ng arkitektura at sining. Makikita sa itaas ng Lion Rock ang mga guho ng palasyo, imbakan ng tubig at mahuhusay na hardin na siyang nagpapatunay sa pagiging advanced ng kanilang disenyo sa panahong iyon. Isa rin sa mga pinakatanyag na tampok nito ay ang mga Sigiriya Maidens, mga fresko ng pababaihang nakasuot ng mamahaling alahas at damit. Lahat ay pinintahan gamit ang natural na pangkulay na tumagal ng mahigit 1,500 taon. Nang mamatay si Kashyapa, iniwan ang lugar at muling sinakop ng kalikasan. Ngunit nang matuklasan ito ng mga British explorers noong 19th century, nanumbalik ang pagkamangha ng mundo. Hanggang ngayon, ang Lion Rock ay isa sa mga pinakadinadayo sa buong Sri Lanka. Isang paalala ng isang reyno sa ulap na itinatag sa harap ng takot, ambisyon at kagandahan.
Number 5. Sinaunang bato ng mga sagradong guhit. Sa baybayin ng Sinaloa, Mexico, nakahimlay ang isang misteryosong lugar na pinuno ng libu-libong ukit sa mga bato, ang Los Labrados. Dito mahahanap ang daan-daang petroglyph na inukit ng mga sinaunang tao mula 2,500 hanggang 1,200 taon na ang nakalilipas. Ang mga disenyo ay hindi basta-basta. May hugis ng hayop, tao, araw, bituin, at mga abstract symbols na tila nagkukuwento ng isang sagradong kasaysayan na matagal nang nakalimutan. Nakaukit sa mga itim na batong bulkaniko, ang bawat guhit ay tila may layunin, at ang misteryong yun ang patuloy na nagbibigay kilabot at hiwaga sa lugar. May mga haka-haka ang mga eksperto na ang Los Labrados ay dating lugar ng ritual o dasalan, lalo't malapit ito sa karagatan. Posibleng may kaugnayan sa mga sinaunang diyos ng tubig o fertility rites. May ilang teorya rin na ang mga spiral at bilog na ukit ay tumutukoy sa astronomical alignments, palatandaan ng kanilang kaalaman sa mga galaw ng langit. Ang hindi malaman kung sino talaga ang mga gumawa nito ay siyang lalong nagpapatingkad sa kagandahan at kababalaghan ng lugar. Sa kabila ng tahimik nitong presensya, ang mga bato ng Los Labrados ay tila bulong ng isang kulturang matagal nang nilamon ng panahon, pero muling binuhay ng siyensya at pagkamangha ng kasalukuyan. Number 4. Astronomical Stone Circle in Egypt. Bago pa naisip ng tao ang ideya ng mga telescope o observatories, ang mga sinaunang naninirahan sa Nubian Desert ng Egypt ay gumawa na ng sariling kalendar in stone. Ang lugar na ito ay tinatawag na Nabta Playa, isang napakalawak na tuyong rehiyon ngayon, ngunit libu-libong taon na ang nakalilipas, ito'y dating saganang lupain na may mga lawa at pastulan. Dito, itinayo ng mga sinaunang komunidad ang isang bilog ng bato na may layuning hindi lamang pang-seremonya, kundi para rin obserbahan ang kalangitan. Ayon sa mga eksperto, ang mga batong ito ay nakatutok sa galaw ng araw at mga bituin, partikular na sa summer solstice na mahalaga sa kanilang agrikultura. At ito ay naganap mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lamang simpleng bato ang makikita rito. Ang mga megaliths ay may timbang na ilang tonelada at inilagay ng may eksaktong pagkaka-align sa celestial patterns. Para sa isang komunidad na wala pang metal tools, ang ganitong uri ng istruktura ay nagpapakita ng mataas na antas ng organisasyon at kaalaman. Bukod pa rito, napag-alaman ng mga archaeologists na ang mga naninirahan dito ay marunong na sa cattle herding at pinaniniwalaang sila ang ilan sa mga unang nagpaamo ng baka sa Nile Valley. Ang impluwensya ng Nabta Playa ay maaring nakaabot hanggang sa pag-usbong ng sinaunang Egypt bilang isang sibilisasyon. Isipin mo, bago pa man naitayo ang mga piramide, may mga taong tinitingala na ang langit at ginagamit ang mga bituin upang pamahalaan ang kanilang mundo. Number 3. Ang sinaunang lungsod ng Teotihuacan. Sa disyerto malapit sa modernong Mexico City, nakatayo ang isang lumang lungsod na parabang itinayo ng mga Diyos, ang Teotihuacan. Noong rurok nito sa pagitan ng 2nd at 6th century, ito ang isa sa pinakamalalaking siyudad sa buong mundo. May tinatayang populasyon na humigit kumulang 200,000 katao. Ang mga estrukturang matatagpuan dito, tulad ng Pyramid of the Sun at Pyramid of the Moon, ay hindi lang nakamamangha sa laki kundi sa presisyong pagkakatayo. Ang Pyramid of the Sun ay may taas na 213 feet, pangatlo sa pinakamataas na piramide sa buong mundo. Ngunit ang tanong, sino ang nagtayo nito? Hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy kung sino ang orihinal na mga mamamayan ng Teotihuacan. Ang mga Aztec ay dumating na lamang sa lugar at tinawag itong lugar kung saan nilikha ang mga Diyos. Sa loob ng lungsod ay makikita ang maayos na grid layout, mga templo, palengke at palasyo.
Tila bang may isang arkitektong henyo na bumuo ng blueprint ng kabuuan. May mga nahukay din na obsidian tools at ceramics. Senyales na isa itong matatag na sentro ng kalakalan sa buong Mesoamerica. Ngunit tulad ng ibang dakilang sibilisasyon, bigla itong nawala sa kasaysayan. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung bakit ito bumagsak. Ang natitira lamang ay mga guhong patuloy na bumubulong ng mga kwento ng isang lipunang makapangyarihan at mahiwaga. Number 2. Templong gawa ng mga higante. Sa isla ng Gozo sa Malta, matatagpuan ang Gantiha Temples, isang napakalumang kompleks na halos tila itinayo ng mga nilalang na lampas tao. Ang pangalan mismo ay hango sa salitang Maltese na nangangahudugang pag-aari ng mga higante. At sa unang sulyap, maiintindihan mo agad kung bakit. Ang mga batong ginamit dito ay may bigat na ilang tonelada at ang istruktura ay itinayo mahigit 5,700 taon na ang nakalilipas. Mas matanda pa kesa sa Stonehenge o ang mga piramide ng Egypt. Ang Gantiha ay isa sa pinakamatandang freestanding stone structure sa buong mundo. Isang patunay ng kakayahan ng mga sinaunang tao kahit wala pang mga metal tools o gulong. Binubuo ang templo ng dalawang pangunahing kamara na may hugis cloverleaf, konektado sa pamamagitan ng makipot na pasilyo. Sa loob nito, natagpuan ang mga buto ng hayop at palayok, indikasyon na ang lugar ay ginamit para sa mga ritual na maaaring kinasasangkutan ng paghahandog. Ang arkitekturang ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga unang Maltese sa kalikasan at relihiyon. Sa kabila ng pagiging halos limot sa kasaysayan, ang Gantiha ay muling binigyang halaga bilang UNESCO World Heritage Site. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung paano nila naiangat at inayos ang mga dambuhalang batong ito. Isang patunay na ang tunay na hiwaga ng nakaraan ay nakaukit sa mga batong hindi kailanman bumagsak sa paglipas ng panahon. Number 1. Pantayog na mga bituin sa England. Walang listahan ng mga misteryosong testrukturang sinauna ang makukumpleto nang hindi binabanggit ang Stonehenge, ang pinakasikat na bilog ng bato sa buong mundo. Matatagpuan sa Salisbury Plain, England, ang Stonehenge ay binubuo ng mga higanting batong may taas na higit 13 feet at bigat na halos 25 tons bawat isa. At ang pinakabaliw na parte, inilipat ang ilan sa mga ito mula sa Wales. Mahigit 200 miles ang layo. Paano ito nagawa ng mga tao libo-libong taon na ang nakalilipas kung wala pa silang mga makina o sasakyan? Isa itong tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa mga dalubhasa. Ang Stonehenge ay hindi lang isang nakatayong koleksyon ng bato. Ito'y isang simbolo ng kaalaman, paniniwala at ugnayan sa kalikasan ng sinaunang tao. Ang pagkaka-align nito sa summer solstice ay indikasyon ng matinding pag-unawa nila sa astronomiya. Maraming naniniwala na ito'y ginamit bilang ceremonial site para sa mga ritual sa kamatayan, pagsalubong sa bagong panahon o obserbasyon sa galaw ng araw. Sa paligid nito, natuklasan din ang mga burial mounds at artifacts na lalong nagpapatibay sa kahalagahan ng lugar bilang isang sagradong espasyo. Bawat bato ay parang tahimik na saksi sa isang panahong hindi na maibabalik. At sa bawat hakbang sa lugar na ito, parang hinahaplos mo ang kaluluwa ng isang lipunang mas advanced kaysa sa inaakala natin.